Paano ba malalaman kung may problema na yung ball race natin? Paano ba malalaman kung palitin na yung ball race natin dito sa ating ADB 160? Ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pakiramdam or ano yung makikita nyo dito visually dun sa ano niya, sa manibela niya. Inangat ko na yung gulong para maikot natin yung manibela ng maayos. Tapos para makita nyo rin kung ano yung nangyayari dito. Ito yung gitna ng manibela natin. Ito yung nakadiretso. Ngayon, ang nangyayari dito, reklamo ni sir, parang kumakabig na. Tapos, upon checking, ito nga yung nangyayari. Ano. Hawak ko siya dito, tapos kinabig ko lang ng konti, bumabalik siya ng kusa. Gumigitna na siya. Tapos, ililiko natin ang kaliwa, ang tigas. Tigas. Parang sumasabit yung mga bolitas niya. Ayan o. Di smooth yung, ayan. Hindi smooth yung takbo ng manibela niya. Pagdating dito sa gitna, naglalak na siya. Tapos, pihitin natin pa kanan. Ayun din, ang tigas din. Ito, lock dito. Lock dyan sa gitna. Tapos, dito, lock din dito. Pakiramdam ni sir, kumakabig yung manibela niya kasi dahil sobrang tigas na nito ang kanyang manibela. Kaya ang gagawin natin dito, kapalitan natin ng ball race. Sa ngayon, pine-prepare na ni Bombits yung mga tools na kailanganin natin dito. Ito, mga special tools natin. Tapos yung mga common tools natin, mamaya papakita ko sa inyo. Sa project na to, ball race, ang first step na gagawin natin dito, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung ating pagtatanggal ng pairings, yung pagbabaklas. Tapos next step nun, tatanggalin natin yung mga nandito, yung nakasagabal dito sa gulong. Kasi huhugutin natin tong gulong, tapos yung T-post niya, tatanggalin natin. Lahat ng nakakonect dito sa gulong, for example, yung brake, yung mga bracket nung post natin, lahat yan tatanggalin natin. Bombits, tanggalin mo na yung yung caliper tapos yung mga bracket. I-video ang ba kita? Hindi na. Natanggalan natin yung star allen dito sa brake caliper niya. Natanggalan natin yung number 8 doon sa kanyang ABS sensor. Tapos natanggal na rin natin yung 10mm dito sa bracket niya. Tapos meron pa siya isang 10mm dun sa may T-post. Ayun. Tatanggalin pa ni Bombit yan. Wait lang kayo. Huwag muna iligpit yung mga gamit, mamaya papakita natin yung mga tools na ginamit natin dito. Secure muna natin yung caliper natin. Sabit lang natin dito sa kabilang side. After natin matanggal yung caliper, yung ABS sensor. Next na tatanggalin natin yung gulong naman. Gamit tayo ng 14 na pangontra tapos number 19 na socket. Ang gamit nga pala natin dito sa shop, Inco na impact wrench. Ayan yung ginagamit natin dito. Itong mga tubo na to, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga gamit niyan. Okay, ugutin mo na. After natin matanggal yung gulong, secure natin to na hindi siya babagsak. Tapos, pagsamahin nyo na rin yung ehe, tapos yung kanyang mga spacer dyan kasi minsan kung sobrang busy ng shop, di mo alam, baka nalaglag na yung spacer na yan. Kaya ilagay mo na yung ehe, ilagay mo na yung nut. Iwasan natin na tutumba tong gulong na to nang tatama yung rotor natin. Kasi pag tumama tong rotor na to, for sure, bengkong ang aabutin yan. Okay, secure mo lang yan dyan. Sandal mo yung hindi babagsak. Okay, natanggal na natin yung gulong. Next natin, tanggalin natin yung lock dito sa manibela. Ano ba tawag sa lock na to? Ito yung sinasabi ko, yung lock na to. Tapos, tip natin sa pagbabaklas nito, meron kasi itong dalawang spacer dito. Yung spacer dito, tapos dito, magkaiba yan. So, hindi yan pwede magkabaliktad. Tapos, yung pagpasok niyan, dapat hindi rin siya baliktad or nakasungki. Kasi ano siya, magkakaroon ng problema. Gamit tayo ng number 14 na socket, tapos number 17 na open range para matanggal natin yan. Ngayon, ingat tayo sa paghugot niyan kasi nahuhulog nga yung sinasabi kong spacer tsaka yung nut niya. Iwasan natin mahulog yan kasi makukuha naman natin yan kaso tatagal yung trabaho natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung bolt tsaka spacer dun sa liig niya. Ito yung tinanggal natin. Ito yung mga iniiwasan natin na mawala kasi bibihira lang yung nagtitinda na ito. Hindi tayo makakabili ng ganitong pyesa sa ngayon. Tapos wala pa rin kaming tinda na ganito. Hindi pa available. After natin matanggal yung bolt niya, after natin din malagyan ng basahan, pwede na natin hugutin yan. Okay, dito mo na ipasandal.
Natanggal na natin yung ating manibela, nahugot na natin. Ngayon, papakita ko sa inyo yung pakiramdam kung ano yung itsura nito nang wala yung manibela. Kasi kanina medyo malambot pa yon. Ngayon, ayan o. Solid. Solid yung tigas niya yun o. Diba? Nakikita nyo? So, solid yung bawi niya dito sa gitna oh. Ramdam na ramdam mo yung ligaya yun. Dito, lock siya dyan. Ayan o, lock. Pagdating dito, lock din. Nakita niyo yung, yung nginig niya. Ayan o. Grabe. Grabe yung sobrang tigas na talaga nito. Okay. So, naipakita ko na sa inyo yung problema nitong ball race na to. Ngayon, umpisahan na natin baklasin. Gamit tong special tools natin, ito yung gagamitin natin panluwag nito. Ngayon, yung mga nagtatanong kung pukpok nga ba yung paggawa natin dito, ito, masasagot na yung mga tanong ninyo. Ayan. Tatanggal na natin yung kanyang nut nang walang damage, walang pukpok. Eh, may babalik din natin siya na maayos na malinis. After natin matanggal yung steering nut niya, ito naman yung gagamitin natin pantanggal ng ating thread comb. Nakikita nyo yung parang castle type na yan. Ayan yung ginagamit natin para matanggal yun. Last time mayroon akong video about dito sa steering nut tsaka sa thread comb na to. Pinakita ko sa inyo na sobrang damage na nung pyesa. Ngayon, ito, kung nakita nyo, wala siyang damage, wala siyang tama. Wala rin siyang pukpok. Ginamitan natin siya ng special tools. Ngayon, yung mga nagtatanong dyan na kung may pukpok nga ba yung pagpapalit natin ng ball race, ayan, sasagutin ko po kayo, walang pukpok sa area na to. Kasi ito yung madalas masira dahil sa pinupukpok ng sinsil. Sinisinsil to, tapos ito. Kaya nangyayari, nabubungi yung mga yan. Ngayon, dahil meron na tayong special tools dito, hindi na natin masisira yung mga pyesa ninyo. Tapos, may higpitan pa natin ng maayos tsaka standard. Mamaya, yung pag-iigpit niyan, papakita rin namin sa inyo kung paano natin ginagawa yung standard natin. So ito, gagawin natin dito, lilinisan natin. Tapos, ano pa ba? Ayun, ikakabit na natin yung mga bearing niya. Itong area na to, ito yung gagamitan natin ng tubo para matanggal to. Tapos yung sa ilalim. Okay, para matanggal natin yung mga ball rail niya, gamit tayo ng tubo. Ito, special din to. Ginawa natin to kagabi. Ang pagpukpok nito, dahan-dahan lang. Dito sa baba, gamit tayo nito para meron tayong holder, tapos meron tayong pagpupukpukan nito. Lumiliit siya, tapos bumubo ka. Ano, game? Dahan-dahan lang. Tumagitik na naman. Ito yung special tools natin na ginagamit natin pang press doon sa mga ball rail niya. Ito yung itsura niya. Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin ginagamit to. Dito natin to bibirahin sa ilalim. Okay, natanggalan natin yung ball rail dito sa ilalim gamit yung ating special tools din. Yan. Ito, ginagamit natin to para merong pagkakapitan yung special tools natin. Tapos dito sa ibabaw, dito tumatama yung ating tubo. Kaya natatanggal natin ng mabilis.
After natin matanggal yung mga pyesa na nandito, ang gagawin natin naman dito ay lilinisin to, tapos lalagyan ng grasa, tapos ibabalik ulit yung bagong pyesa. Ganon din yung sa ilalim. Linis tayo nito, tapos grasa, lalagay yung bagong pyesa. Ito yung pyesa na natanggal natin or na-extract natin dun sa T-post niya. Kung mapapansin nyo yung mga parang maliliit na tuldok-tuldok na yan, ayan yung nararamdaman natin na parang kumakanto. Hindi ko na masyado inugasan para makita nyo yung difference ng kulay. Ayan o, mapapansin nyo may tuldok dyan, mayroon dyan, tapos ayan. Marami na talaga siya mga mga parang bumabaon-baon na. Ramdam na yan sa manibela. Ito yung ball race na ilalagay natin dito sa ATV 160. Ito talaga yung kanyang stock. Ito yung kanyang specific na pyesa para dito sa ATV 150. Kung mapapansin nyo, yung mga bulitas niya, may retainer na rin. Same lang dun sa dati. Ayan, up and down, meron siyang retainer. Tapos, yung mga ball rail niya, ayan. Mga bago na lahat yan. Dito sa shop, meron tayong dalawang pinagpipilian. Itong genuine na Honda, tapos meron tayo dito na Paito. Ito, kung mapapansin nyo, yung label niya ay Click 125i. Pero applicable din to sa Beat, sa ADB, PTX, saka sa iba pang Honda model. Yung sa Click 125 kasi na stock, ang bulitas niya ay walang retainer. Dito sa Paito na to, kung mapapansin nyo, meron na rin siyang retainer. Hindi na iwahiwala yung bulitas niya. Which is very convenient din sa mga nag-i-install kapag may retainer na yung ball race na nilalagay natin. Okay? So, dalawa. Paito brand, saka Honda genuine brand yung pinagpipilian natin dito sa shop. Meron din tayo talaga yung pangmasa lang, yung Santal. Santal brand, kaya lang wala na tayo dito. Naubos na. Pero kung ADB naman yung paglalagyan natin, okay na to. Stock or Paito. Okay na, nalinis na ni Bombits yung ilalim, tapos yung ibabaw nalinis na rin. Nalagyan mo na ng grasa. Lagyan mo na ng grasa. Nalinis na rin natin yung T-post, yung thread comp niya, nalinis na rin natin. Yung steering nut, okay na, nalinis na rin. Tapos yung kanyang washer, nalinis na rin. So bago natin i-install ulit yung bagong ball race natin, lilinisin muna natin itong mga to, yung mga tinanggal natin, tapos yung mga ibabalik natin. For example, T-post, steering nut, thread comp, washer. Ayan, linis lahat yan. Tapos, bago natin ilagay yung pyesa dyan, lagyan muna natin ng grasa para mabawasan yung friction pag ibabalik na natin mamaya. Dahan-dahan lang baka masugatan yung daliri. May mga rebars kasi yan dyan na okay. Ako naman, ito ilalagay natin to. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo yung special tools natin kung paano natin ilalagay itong pyesa na to. Pero bago yon, tingnan nyo muna yung gagawin natin. Ito muna ilalagay natin dito sa ibabaw. Dito ka sa kabila kaya. Ang gagawin natin dito ay parang pre-installed lang muna. Ilalapat lang muna natin na maayos. Ayan, makikita nyo na mayroon na tayong pokpok dito. Ilalapat lang muna natin. Para maintindihan nyo yung pinupukpok natin. Okay. So yung labi nung natin, yung labi nito, tapos yung pyesa na nilagay natin, pinagpantay lang muna natin. Okay na yan. Magpo-proceed tayo mamaya dun sa last step natin dyan. Pero, gagawin din natin yan dun sa ilalim. Tara. Ayan na. Ginamitan natin ng martilyo, tsaka to, pang pukpok. Dito sa ilalim, ganun din. Ilagyan natin ng grasa para malas yung friction natin. Tapos, ipi-pre-installed lang natin to. Papakapitin lang muna natin, ipapantay natin yung labi niya. Pag napantay na natin yan, proceed na tayo sa next step natin. Okay. So, pantay na yung labi niya. Next step tayo.
Ito yung special tools natin na ginagamit natin pang press doon sa mga ball rail niya. Ito yung itsura niya. Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin ginagamit to. Pasok natin to dito. Ayan. Tapos sa ilalim. Yung ginawa natin na pukpok kanina, ayun yung tinatawag natin na pre-installation pa lang yun. Pero ito yung final natin. Bali, ipipress natin yung dalawa na yun. Yung nilagay natin na ball rail, up and down, ipipress natin para ma-reach nila yung kanilang limit doon sa loob. Ito yung baril natin. Gamit tayo ng Inco na impact wrench, tapos 28mm na socket, 28 na open wrench. Ito yung gagamitin natin na pang-press dito sa ating ball rail. Ito sa taas, kontra lang to. Dito natin to bibirahin sa ilalim. Okay na. Okay, kung mapapansin nyo, bumao na yung wall rail natin. Sumagad na siya. Sa taas, sumagad na rin. So, bali ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin na natin yung ating pang-press. Release na natin yung ating press. Reverse lang natin yung impact wrench natin. Okay. Pakita mo. Dito sa ilalim. Kanina, kung mapapansin nyo, nandito lang yung level niya. Nandito sa labi na to. Ngayon, nandun na siya sa loob. Bumao na talaga siya ng todo. Yan, bumao na siya ng todo gamit yung ating press nang hindi natin nadadamage yung ating mga ball rail. Ganon din dito sa taas. Kung mapapansin nyo kanina, pinukpok natin, pre-installed, tapat lang siya dito sa labi na to. Ngayon, nakabao na siya. Okay na. Next step na gagawin natin dito, lilinisin natin ulit itong ibabaw at yung ilalim, tapos lalagyan natin ng grasa. Okay? Nalinis na natin yung ating T-post, nalagyan na rin natin ng grasa para pag-install natin ng pyesa, less friction na rin. Ilagay na natin yung washer. Okay, lagay mo na yan. Ito, pag i-install natin to, siguraduhin natin na nakalapat siya tapos hindi tagilid. Ngayon, ang gagamitin natin special tool dito, ito. Mukha lang tong ordinaryong tubo pero hindi. Ang sukat nito ay saktong-sakto lang dito sa, ito, yung pinaka-upper part ng pyesa natin. Ayan, saktong-sakto lang yan dyan. Kasi ang iniiwasan natin, ma-damage natin yung area na to. Yung ginugulungan ng mga bolitas natin. Ngayon, hindi basta-basta tubo gagamitin natin dito. Dapat saktuhan lang. Yan. Nakita nyo, hindi siya lumapat dun sa, dun sa pinakagulungan ng mga bolitas natin. Sige. Okay. Taba. Okay. Ayan. Kung i-check natin to, wala tong damage dito sa ilalim. Next step na gagawin natin dyan, lalagyan natin yung goma. Okay, lagay mo na yung goma. Yung goma na yun, importante yan. Pangsala yan ng mga buha-buhangin. Tapos mga alikabok para hindi pumasok sa loob. Pupunasan muna natin yan bago natin lagyan ng grasa. Sige, lagay mo ng grasa. Parang nag-icing lang. Okay. Okay, lagay mo na yung bulitas. Pagkalagay ng bulitas natin, meron tayong grasa sa ilalim. Lalagyan din natin ng grasa yung ibabaw para lubricated talaga yung bearing natin. Ang gamit natin na grasa dyan, same lang dun sa ginagamit natin sa CVT. High temp pa rin. Okay. Yung mga excess, lagay mo na lang dun sa taas. Yan, may grasa din yan. Huwag natin titipirin sa grasa. Okay. Dito, para mga pamunas. Grasa. Okay. Hawiin mo muna yun. Lagay natin yung bearing, bulitas, tapos grasa ulit sa ibabaw. Tanggalin mo yung mga grasa dyan, mga excess na grasa. Matutusok ka niyan. No? Okay, all goods. Makikabit na natin yung mga bearing natin.
Next step na gagawin natin, ibabalik na natin yung T-post natin. Pero bago yon, i-assemble muna natin yung front shock natin. Naibalik na natin yung shock niya, tapos yung kanyang T-post dito. Ito, pakita natin dito sa ibabaw. Nailagay na rin natin yung kanyang thread comp. Ito, yung may goma. Itong part na to. Ngayon, yung higpit nito, hindi pa natin siya nahigpitan ng standard. Kaya ito, papakita ko sa inyo kung paano natin siya inihigpitan. Gamit yung ating special tools pa rin, tapos yung ating torque wrench. Ayan, mayroon tayong prescribed na torque value dito. Yun yung gagamitin natin. Okay. So, nag-lock na siya. Nakuha na natin yung torque niya, torque value niya. Pwede nating i-proceed yung ibang gagawin natin dito. Unlike kanina, nag-i-stack up to. Ngayon, hindi na. Lambot na. Ikabit mo muna yung gulong, tapos ilalak na natin yung After natin mailagay yung ating thread comp dito, babalik muna natin yung gulong initially kasi meron pa tayong gagawin dun sa taas. Ma-applyan natin ng bigat. Kasi mamaya tatanggalin ulit natin yan eh. Lalagyan natin ng front fender extension. Next na ilalagay natin dito ay yung ating steering nut. Ito. Kung mapapansin nyo, simula kanina, hindi natin pinupukpok yung area na to. Gamit lang tayo ng special tools, tapos torque wrench. So nilagay na natin yung ating steering nut. I-apply na natin ang tamang torque yan. Higpitan ko na ngayon yung ating steering nut. Okay. All goods. Okay na. Nahigpitan na natin yung ating steering nut, tapos yung ating thread comp. Gamit yung ating mga special tools nang hindi tayo nagpupukpok or hindi natin nasisira yung pyesa dito. Sa mga gusto magpagawa ng ball race nila, punta lang kayo dito sa JR Motorworks. Located kami sa Cainta, Rizal. Pin location natin, nasa video naman. Ayan, basahin nyo na lang. Tapos, kung mayroon kayong mga question, PM lang kayo dito sa JR Motorworks page natin. Ayan, nasa screen na rin. I-type nyo na lang ng buo para ma-direct kayo agad sa Facebook page natin. Basically, ayun lang yung ginagawa natin dito. Ayun yung proseso natin sa pagtatanggal ng ball race natin. Tapos pag i-install, ayun yung naging proseso natin. Sa ngayon, ang mangyayari dito, ibabalik na natin yung manibela, tapos yung bearings, ibabalik na rin natin. Same procedure lang kanina, pero pinaka-importante sa lahat na ipakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa yung pag-install ng ball race dito sa JR Motorworks. Marami kasing nagtatanong sa atin, maraming nangangamba about sa pag-install ng ball race kahit sa ibang lugar, kahit sa ibang shop. Kasi kagaya ng pinakita ko last video sa inyo, sobrang damage talaga yung pyesa pag pinupukpok. Ito, nakita nyo naman, malinis, maayos, tapos meron tayong standard na sinusunod. Yung torque value natin dito, hindi ko na pinakita sa inyo kasi iba-iba tayo ng standard, iba-iba tayo ng pakiramdam, iba-iba tayo ng experience sa paglalagay ng torque value dito. Okay? Kayo na lang mag-decide kung anong torque value ilalagay nyo dito. Meron naman yung standard sa sa manual. Meron siyang standard sa manual. Ulitin ko, sa mga gusto magpakapit ng ball race, PM lang kayo sa JR Motorworks. Tapos, ayun, punta kayo dito sa shop natin para magawa yung mga motor ninyo. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ito nga pala si Bombits. Katulong natin dito sa paggagawa natin dito.